Grabe guys, maraming natatakot po tungkol po sa mangyayari po kay Ma'am BP Sara Duterte. Kasi po ipinapaabot po natin kahapon, no? Sa lahat po na nakapanood po sa ibang mga content creator, wag po kayo muna mag-judge at saka wag muna kayong magtitiwala. Kasi yung iba, no? Kahit po ay paninira, napakasakit yung paninira nila. Isa ang kanilang pakay po doon. Makapag-views, kumita, no? Huwag po tayong maniwala po sa mga nag-content, no, na para lang makahatak po ng views. Yung papaabot po natin sa inyo, sa lahat po ng mga nag-message po kagabi sa akin tungkol po sa impeachment, kung totoo po ba na ikukulong na si Vice President dahil po sa mamatigas po niya na hindi po siya sumipot sa NBI, parang iniiwas-iwasan daw. Kaya sabi po ng iba na antay po doon sa mga Duterte, sinabihan po tayo, ito wala na yung ninyo, yung Vice President po ninyo na ipinagtanggol ninyo. Hindi ko naman po ipinagtanggol, no, neutral po tayo, lahat po natin ay minahal. Kasi kung ano man po ang itinadhana dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa, kung sino man yung maging presidente, no, ang Diyos po talaga yan nagbigay po ng posisyon na yan. Kaya lahat po suportahan natin, no, kasi tao lang tayo, no, kung may mga kamalian. Alam ko kahit po ay gumawa ka ng kabutihan, meron pa rin mga tao na bigyan ka pa rin ng mali kahit tama. Kaibigan, nandito po ako kasi marami pong sumisipot ba. Daghan kaayo yung nagsulputan. Grabe yung mga messages po ngayon sa Messenger ko at FB. Kasi yung iba, mga baser din po ng Duterte. Kasi pinagtatawanan tayo. Kasi po, wala na daw, makukulong na. Ito po ang ipaabot ko sa lahat po ng na-worry dyan. Tungkol po sa napaabot po ng ibang mga content creator. Kasi sabi po daw ni Sara Duterte, sa totoo lang, nagsabi po siya na hindi po daw siya magtatago. At hindi po din siya aalis dito sa bansa natin. Hindi po daw siya aalis. At saka magpapahuli po daw siya. Ito po ang ating pwedeng usap natin kay kaibigan, no? Makipag-usap tayo tungkol dito. Kung ano po ang kanilang nakikita tungkol po dito, kung totoo po ba na makulong na si Sara. Dito po niyo mapakinggan sa ating mga kaibigan, kasi po sila po yung makakita sa hinaharap mong makukulong na po si Sara Duterte. Kaya kaibigan, ano pong nakikita po niyo tungkol po sa kaso ni ma'am? Kasi po hindi po siya sumisipot sa NBI. Oo nga, tama po kayo. Tapos nagsabi po din si ma'am na hindi po daw siya magtatago at hindi po daw siya aalis po dito sa bansa. At saka magpapahuli po daw siya. Anong ibig sabihin nito? Ikukulong na po ba siya talaga? Sa lahat po ng mga supporters ng Vice President, huwag po muna kayo mag-alala. Kasi mahirap po talaga yan na diretso-diretso na lang kahulihin, no? Ito lang paabot ng ating kaibigan. Huwag lang po muna tayo magdagdag, no, kung ano man po yung mga nakikita po niyo mga video sa iba. No, sa lahat po ng mga supporters po ng Vice President, huwag po kayo maghasik muna ng lagim, kasi po hindi po yan mangyayari na agad-agad po siya ikukulong. Kasi yung mga kalaban po niya, no, nagmamalinis din po. Oo. Kaya dahil po siguro sa mga pira, kurakot sa kaban, dito po abangan lang po natin guys kung ano mangyari. Ito po ang sinasabi ng ating kaibigan. Edit, kung sakali man magipit po si Sara Duterte, dito na po maglabasan po yung mga kurakot dyan sa loob ng Senado. Ito na. Sino po yung nakikita po ninyo na mga gusto po na mapataob po yung kaldero ni Vice President po, kaibigan? Diyos ko, ito pa guys,
ipinapaabot na ating kaibigan ha, sinabi po niya, alam mo itiit kung bakit po ginawa po nila yan. No, gusto nila na mapatalsik at saka gusto po nila na makulong si Vice President. Kasi po, nakita po nila guys, na kung hindi nila mapapahiya si Vice President, kung sakali man na tugutan na maghalalan po sa 2028, pwede siya magiging presidente. Pwede siyang manalo guys. Mananalo po siya kapag siya ay tumakbo ngayong 2028. Ito po yung sinasabi, kaya ginigipit po nila kasi po natakot po yung mga kalaban. Kung sakali man matuloy po yung halalan, sabi ng ating kaibigan, makatakbo si Vice President, pwede yan magiging presidente. Ginawa po ng mga tao ngayon guys na panggigipit dahil po ay gusto po nila masira ang kanyang reputasyon. Kaya kaibigan, grabe, alam mo, ito pala ang dahilan. Hindi lang po sa kurakot ng mga pira guys, kundi pampolitika din po ito pala. Oo, maraming natakot kaibigan. Yung impeachment po na ginawa po ng iba, para hindi po tumalab. Kaya yung iba ngayon naghahanap po ng ibang paraan para po mapatalsik at makulong at maparusahan dahil po sa mga issue na hindi po niya nasagot pa. Before po daw yung mangyari yan guys, no? Yung panggigipit, magkakagulo muna, no? Mindanao versus Luzon. Ito po yung sinabi ng ating kaibigan. Kasi po maraming handang bumuwis ng buhay dyan. Huwag po daw natin hintayin na mangyari po yung dugo na mangyayari po na labanan po dito dahil po lang po sa mga tao na ayaw po nila na si VP Duterte na hindi po talaga patunayan pa. Hindi po sila papayag na hindi nila mapapatunayan ang kanilang pag-akusa kay Vice President. Kaya salamat tayo ha. Hindi lang ako magtatagal dito tayo. Maraming salamat sa update po ninyo sa impeachment po ni Ma'am Sara Duterte. Salamat guys sa lahat po ng mga followers natin, sa lahat po na nagtatanong tungkol po ito, sa lahat po ng mga nagmamahal po sa Vice President. No, maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Pakakatandaan po natin, uulitin ko, no? Manalig lang po tayo lagi sa Panginoon, no? Wala mong imposible, no? Kasi po yung mga totoong nagkasala ay ipapahiya yan, no? Sa darating po na panahon.